sa nakaraang araw, grabe ang nangyayari sa grupo natin. Bago ako nagpasting, 2 weeks past, talagang kinakausap ako ng Panginoon. Kaya lang dahil sa mga daming ginagawa, kaya medyo natantan. Yung pala, sabi ko, ano ang ipagpapastin ko, Panginoon? Dahil gusto mo. Sabi ko sa kanya, nung nag-usap kami, hanggang 7 days lang, Panginoon. Hindi, gawin mo 10 days. Sabi niya, bakit naman, Panginoon? Oo, basta. Ang ipag-pray mo, mga ito, inisa-isa niya. Kaya buong mundo ang ipinag-pray natin. At purihin ang ating Panginoon. Hindi alam itong mga kasamaan natin, nagtatanong sila bakit nagpapastig si pastor, wala naman revelation. Pero personal na usap sa akin ang akin. Sabi niya, pag-pray mo ang grupo. Yung pala, ang grupo talagang down na. Down na. At purihin ang ating Panginoon dahil grabing ginagawa niya. Hanggang ngayon, nandun yung mga instruction ng ating Panginoon na talagang ipinapakita niya sa mga discerner natin na talagang kailangan gawin natin, maipatupad natin ang mga bagay na yun para nandun na maibalik yung dati na mandato ng ating Panginoon na gusto niyang mangyari sa grupo. Na kahit ang grupo natin nandun na ikinilters nila na hindi tayo lalabas, pero ang mandato ng ating Panginoon, go forward. Wala silang magagawa. At purihin ang ating Panginoon dahil binuksan ulit ng ating Panginoon. At alam ko, pagkatapos ng mga ulan na ito, nandun na susugod na tayo sa gawain ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon at salamat dahil inaayos niya lahat, maging ang congregation at inaayos ng ating Panginoon. Kaya Diyos ang papuri, Diyos ang maitaas sa buhay natin. Amen. Ito'y di ko alam kung pinasaya ako ng Panginoon o binigyan ako ng sapat na kagalakan. Agalain ninyo ay 1 week before na mangyari, sabi ko, Panginoon, titignan ko kung saan yung mga nagmamahal kako. Ang ginawa ko ay ginawa ko dahil gusto ko na mangyari. Kasi minsan lang sa buhay po natin nangyayari ito. Kaya sabi ko, Panginoon, kung walang babati sa akin, hindi ako maghahanda. Kung wala yung numero na nagbumati sa akin, hindi ako maghahanda. Yun ang pangako ko. Akala niyong bumati sa akin? 8 lang? Kahapon. Kaya yung isang bumati sa akin na aking inanak, sabi niya, Ninong, ay makakain dyan. Sabi ko sa kanya, pagpunta ka sa bahay ngayon, magluluto tayo. Kahit kako, walang-wala ako ngayon. Pero yung kasayahan na nangyayari sa buhay natin, dapat magulay. Kailangan, pag nakiusap tayo sa Diyos, ang gusto natin, dapat magbibigay yung panghilingin mo na mayroon yung Panginoon, pakita mo kung ito ay yung mayroon kang tawag nito, yung sa Diyos mayroon kang nais na sana mangyari. Ipakita mo yung sinyalis kako. Yung sinyalis bumagsak. Kaya sabi ko, hindi na ako maghahanda pa. Akala nyo, sabi ko kahapon, birthday ko, 26. Pag walang bumati sa akin, sa nais ko, hindi na po ako maghahanda. Nandun pa ako nagmiminsahe. Ang isip-isip ko, may tumawag. Pero pala,
ang kailangan niya, hindi yung birthday ko. Sabi ko, Panginoon, nung nakaraan na birthday ko nung bagyo, bakit kaya puro bagyo ang birthday ko? Kasi anong mission namin sa Dingras, Ilocos Norte, binaha kami. Muntik pa mabaha yung van na sakyan namin. Kaya salamat sa Diyos dahil ang birthday ko laging bagyo. Alam niyo, walo lang ang bumati sa akin. Kasi naalala ko, sabi ko, Panginoon, nung nasa DL pa ako, kako. Nung pinunta mo ako doon, kako, hindi ako nagsasalita. Buwan pa lang, o mga 3 linggo, marami nang bumabati sa akin. Pag birthday ko na, sa bahay na ako pinupunta, dala ni lahat ng mga makakain. Aba, ang sarap, Panginoon, kako. Maraming nakakaalala. Sila nang nagdadala. Kaya sabi ko, mga warriors kami ngayon, Panginoon. Siguro, puro busy kami ng ministry at saka mission. Hindi na naalala ang mga leaders. Yan. Kaya nalulungkot ako pag birthday ang pastor natin. Kahit gustuhin ko, minsan wala akong katulong. Diba? Ito yung pinasasabi ko sa inyo. Napakahalaga sa mga busy ko tayo sa ministry at mission. Huwag nyo naman pabayaan ang mga leaders ninyo. Amen? Hindi ako magagalit kasi natutuwa ako. Kasi may aron akong hiling sa Diyos, hindi lang nangyari. Kaya sabi ko, Panginoon, nandun pa ako Sabado, birthday ko, pupunta ako sa Ulingan, umuulan. Okay, Diyos, kako, siguro hapon makakapunta naman ako kahit maglakad-lakad lang ako sa SM para naman malamigan ako. Pero ang sabi nila, Uncle, alas 3, punta tayo ng Bible study. Wala na naman, Panginoon. Talagang wala, talagang handa. Kaya ako'y natutuwa. Natutuwa ako talaga. Kaya nga sa Umingan, alam niyo, walang nakakalam din doon. Pero nagluto sila ng pansit. Yan. Nagluto sila ng pansit, kinain namin. sabi, kaya pala nagluto kami, birthday mo pala. Sabi nila, puro naman kayo ganyan, ang dami-dami ninyo, hindi nyo pa akong naalala. Pero salamat kasi nandito kayo. Ang hinahanap ko lang yung pag-mature kayo sa pananalig sa Panginoon. Yung birthday na yun, wala namang problema yan. Kasi parang wala lang sa akin. Kaya minsan, kahit yung mga nagtatanong sa amin, kahit yung mga pastor din, mga lingkod, Pastor, sabi nila, bakit parang hindi ka tumatanda? Ganyan pa rin yung mukha mo. Kasi nga, hindi naman natin inintindi yung ilang taon na tayo, ilang taon na natin paglilingkod. Kasi pag binibilang mo, ay madali yung buhay mo. Diba? Kaya wala lang. Kaya kung ililibre niyo ako mamaya, kasi hindi na ako maghanda, sasama ako. So nakakatuwa po. Happy birthday, my son. Akala nyo, walo lang. Sa isang taon na inaantay natin, parang papansin ka naman. Kagising ka ng sister wife ko, ako na, happy birthday ka ko. Ay, o nga pala, birthday. Yan, nag-react na. Yan, mga kong lang yan. Salamat. Salamat sa handa ninyo. So, natutuwa ko dahil yung 63 na edad ko ngayon, naalala ko yung tatay namin, 59 lang yung namatay. So, ang aga namatay. Kaya kami blines ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon kaming mga anak niya. Dahil sa 11 kami magkakapatid, ayaw ko kung ilang taon na yung bunso namin. Siguro nag-iedad na rin yun ng kwan, halos, 50 plus na yun. Bunso namin, 11 kami. Yan, ito yung kapatid namin na pang-apat. Pang-apat, yan, dito. Manutang rin naman. 70, kalahin niyo. Nung namatay si King David, yun ang address ng Diyos sa kanya, kasi namatay at 70. Pag 71 ng tao, may bonus na siya. Ibig sabihin yung 70, yan yung average. Mula sa panahon ni King David. Diba? Kaya ako rin, mga inspirasyon ko, mga kapatid ko, mga panganay. Kasi sila yung
nakaedad na ng ano. Kaya sabi ko, Panginoon, sana ay marami pang taon sa paglilingkod. Kaya kahapon, katapos namin yung Bible kila Sister Annalyn, ay salamat o Diyos kasi mas maganda ito kaysa yung maghahanda ko na wala namang bumati. Amen? Walang problema ko naman yan. Kasi first Sunday tayo, di magbaon tayo, doon na lang. Happy birthday, ating Pastor Chris. Love you! Idadayaw ko man po Diyos, itang sapa, kakabsat, nalayos kami dyan, na magyamyaman ng kanya po Diyos, na naimbag-unay, no, maminsan na nagdarada ng paiti sakit, kadagyaman ng kanya po Diyos, nahanak kami na bayan, kakagrunan na, ay may paiti gipit gibalay, na awan di suwamin, ng paglabak pa'y narod, hindi nagnyangatawa dyan, kapungan di bagyo, ay nakapo ko na, Lord, dahil sa mundo nagpasit, nagaduling labak kasat mga tan. Katawag mo tapos igatang ko kung kunak, habang nagkakararaga, nagkablabak, hindi nadanon ko nga naman, hindi pantalon ni Freddy, yung binto, nakakita ko 300, yung sa 100. Ay, thank you Lord, sabi ko na, kaya ako ko na, katinawat ka, kaya ako urigatan ko lang kumapot yung sabon nga, uri do 50 lang, ngumpay ko na. Nang habang nagkablabak, hindi labak di pantalon ni Freddy, ada 300 na, sa 100, sakto di pagpaka. Ingatan ko di, ingatan ko di sabon, so karami na. Ay, nag-late ka na po, nag-late dyan. Ay, ako, thank you Lord, talaga yung sa ganong pot. Agyaman ng tiyapo, sa gana na, yung pagkawalay tiyapo, nahilingam ka talaga kat instant edad na. Hindi ka man, amorito manan, ni Freddy, kapot ang mapukpukot ni Marikas na. Kinungko ng tiyapo. Apo, pikasano nga tagawan mo, titi, gamit na tubig. Apo, ipasarak mo man, no, pakasara ka kapo, triso ti kwan. Hindi kwan, napatak ni kwan tubig. Lino ka na ni drawer ni Papa di Kay, ngayon kwan na, ay, thank you Lord po na, happy nagpunapo ti kararak ko na, kayo sarap ka rin amat. Dapat na minsan, no, kunak nga no, damawan niya, may apoy pasarak mo man, masarakak. Ang yaman nagta, noon niya nagiti, karkararak po ti Apo, kahit ang taga masulusumpan na praise God. Dahil kati karkararak po ti Apo, no may nagiti trial si panagbiyak ni, lalo na kami ni Papa, ititawot min na paano na talaga, lakay pa kami. Ang yamyaman kami, napisa kami lakta, naman nagititawot min kata pangan. Yaman na kanapo Diyos, hindi na kuslununay, panagyaman mi, tayo so ti mga ewan kada kami at kanayon. Praise God. Sublit, tidayaw, gloria kung panagyaman ko ti Apo. Amen. Ano po natin ang ating sarili? Para saan muli ang bibig? Sa pag-awit. Ang kamay? Sa pagpalakpak. Ang paa? Sa pagsayaw. Amen? Maaari mo po bang marinig ang isang malakas na sigaw at palakpakan para sa Diyos na buhay? Nay nakaturog da. Amen. Isa nga pong malakas na sigaw at palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo po ba, ang season sa buhay ay parang stage. Bakit? Ngayon nandito kami sa taas, mamaya bababa kami. Ibig sabihin po nun, ang season sa buhay ay hindi permanent. And sa lahat ng seasons na yon, God is faithful. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God is faithful. God is faithful. Amen. At dahil siya ay tapat, we are still standing. Amen. Hallelujah. Come on, church. You give me courage to believe that all your goodness
Lord, my Lord. You see me through the seasons. Kung may kaisa-isa man po sa ating buhay na makakakita ng lahat-lahat sa atin in all of that seasons, ang Diyos lamang po yun. Wala nang iba. Hallelujah. Minahal niyo po tayo unconditionally, unrelentingly. We worship you, God. Continue to move in this place.
mo sa bawat isa. And thank you for preparing us para sa iyong mensahe sa araw na to. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you back all the honor, glory, thanksgiving, highest praise, and worship. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Praise God. Sarap ng papurihan ng Panginoon. Grabe. At tayo Nagagalak ako sa mga praise lead ng Diyos. Kasi tunay nga po na andoon na nagpapagamit sila para sa Diyos, ikakakuwalhati at ikakabuti ng kanyang pangalan. So, oras na tayo ay nag-worship po kanina, andoon na pinakita ng Diyos ang isang malaking, spiritual po ito mga kapatid, malaking kristal o diamond dito sa gitna ng stage. Napakalaki po niyan, and then andoon ang bawat isa, yung light po noon ay naging 7 colors na nandoon na napunta sa bawat isa. And then, alam niyo po ba, nakatalikod ako kanina, kaharap ko po yung laptop, ni minsan hindi po ako tumingin sa likod. Dahil ang nakikita ko, billions of angels beside all of us. Marami pong mga angheles na patuloy na kasama nating nagpupuri kanina. So sabi ko, Lord, napakasikip ng ating church. Kukumpara mo, talagang siksikan ang mga angheles ng Diyos. Kaya naman, eto na, sasabog na at sasabog, lalaki at lalaki na ang ating simbahan. Amen! Amen! Eto na po yung taon para andoon na ipakita ng Diyos ang kanyang kamanghamanghang gawa. We are the warriors. Kailangan po nating magpalakasan, kailangan po nating mag-encourage, at kailangan po nating magpalakasan ng bawat isa. Our theme is all about encourage one another or strengthen one another. Ito po ay ginawa ng Diyos at hindi po ako ang gumawa. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagsulat sa notebook. Salamat sa teksto na Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Ating pong basahin ang kanyang salita na kabanal-banalang salita. Sabi po niya dyan, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. So, strengthen one another. Encourage one another. Ito po ang isa sa pinaka-importante sa isang tao, ang magpalakasan. Sabi nga nila, wala pong mabubuhay ng mag-isa. Sa isang isla, wala ni isa ang mabubuhay doon kung ikaw ay mag-isa lang. Kailangan mo ng kasama. Ito pong versikulo na ito emphasize the importance of building up one another in faith po natin, ang ating pagmamahal at ating mga good works sa araw-araw na pamumuhay. Encouraging and supporting each other in other ways. Lahat ng mga way na kailangan mo ibigay ng suporta o encourage sa iyong kapatid ay gagawin mo because you are a chosen to encourage sa bawat isa. Ito po, marami po siyang supporting verses. Makikita po natin. Ito po ang nagpapatunay na talagang dapat po natin gawin. Ito po ay kailangan natin gawin. Hindi po pwede kung gusto mo lang o gusto ko lang. Ito po ay dapat natin gawin. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Dahil dito,
palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So ano po ba ang ginagawa natin ngayon, mga kapatid? Kung wala bang ulam si pastor, wala bang ulam yung kapitbahay natin, pwede ba natin i-share yung tinapa na duling? Pwede ba natin i-share yung nag-iisang itlog, sa kanya yung egg yolk, sa'yo naman yung kaparte ng egg yolk? Kahit sa simpleng bagay lang, ma-appreciate na ng kapatid mo. Sa mga simpleng gawa at sa simpleng pananalita mo, ma-appreciate ka ng iyong kapatid. Sa pagsabi mo lamang na, kaya mo yan, kapatid. Sa pagsabi mo lamang na, oh, eto, sa'yo na, kabsat. Sige, padawat kung di may isang awalis ko, taduwa dito'y. Daktil na pagyaman. Amen? Andoon na yung kapitbahay mo na hindi nagsisimba, nang dahil sa walis, magsisimba na. Kasi nakita ka na ang Kristo mo ay buhay at yun ay iginagawa at sinasagawa mo sa buhay mo. Kaya naman in every single day in our life, kailangan po na maipakita natin na magiging lahat ng tao na encourage sa'yo. Hebrew 3 verse 13. Hebrew 3 verse 13. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw, habang ang panahon ay matatawag pa ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa kayo'y maging matigas ang puso. So ngayon, ang sabi niya, ngayon, now, hindi na tomorrow, hindi sinabing tsaka na, hindi sinasabing bukas na lang. No, pero ang the word ngayon is now. Because the days are evil. Amen. Kailangan na huwag mo nang antayin pa na dumating pa yung birthday mo para gumawa ka ng mabuti. Huwag mo nang antayin na dumating yung birthday mo para magbigay ka lang ng pagkain. Kundi, andoon na now. Gawin mo na kung ano yung kaya mong gawin sa pagtulong sa iyong kapwa. To encourage them. At makikita pa rin po natin sa Romans 14:19. Romans 15:14. Basahin niyo na lang po, mga kapatid. Ayan po ang mga supporting verse po ng ating tema. Yan po ang nagpapatunay na simula nung nakilala mo ang Diyos, ito po ang assignment ng bawat isa. Ano po ba ang meaning strengthen one another? Ano po ba ang ibig sabihin po nito? Marami pong mga sanga ang ibig sabihin po nito. Sa pagbibigay mo ng lakas ng loob sa iyong kapwa, ay napakahalaga. Kasi lahat po tayo ay nandito pa sa Tirabaw Tinubong. Meron pa rin yung time na tayo ay marukop. Meron pa rin yung time na talagang manghihina tayo. Meron yung time na talagang hindi natin napapansin, umiiyak ka na pala. Hindi natin alam na minsan ay malayo ka na. Kaya naman kailangan mo ng kasama. Hindi lang kasama sa loob ng bahay, hindi lang kasama mo dahil asawa mo, kundi kailangan mo maki-fellowship sa alam mong magpapalakas sa'yo. Meaning ng strengthen one another ay meron po tayong mga apat po tayo na ibig sabihin po nito is building up spiritually. Ito po ay na-involve po nito para tayong lahat ay lumaki sa ating pananampalataya. Andoon na mas lalo pang dumiper ang ating amutayo ti sa iti apo. At daan nga, mas deeper pa nga maamutayo ti sa una. Sa pamagitan ng in our building up spiritually, andoon, nakasakop doon, the teaching, prayer, sharing. Teaching, prayer, sharing, and what? Ano pa? Meron pa. Personal testimonies. Alam niyo po ba, napaka-importante ang testimony. Kaya naman kanina talagang tinitignan ko kung sino ba ang tatayong testimony
iyong kapatid o narinig mo ang pagpapala ng iyong kapatid, matcha-challenge ka para tumayo ka na din. Kasi nakikita mo, ay, mas grabe pa pala siya kaysa sa akin. So, nandoon yung eagerness para ando natatayo na rin ako sa susunod na Sunday, magti-testimony na rin ako. Amen. And offering guidance. Sakop nito ang building up spiritually. Nandiyan po lahat yan. Ang susunod ay emotional support. Ang emotional support naman po, dito po tayo, encouragement can provide comfort, hope, and strength during difficult times. It can involve listening to others, offering words of affirmation, and reminding them of God's promises. So, ang ibig po niyang sabihin, ang emotional support po natin, kaya kailangan po nating magpalakasan, ay kailangan po ng ating emosyon. Lagi pong nagagamit yung emotion. Everyday po yan emotion. Kahit nga wala kang pera, talagang nai-emote ka eh. Amen? Minsan nga, masakit ang ngipin mo, nandun ulit ang emotion. Amen? Kaya kailangan, andoon po yung comfort, nandoon po yung pag-asa na ang lahat ng bagay ay may solusyon. Number 3, practical help. Ito po ay napaka-practical po talaga nito. Andito po, including po dito, is act of service. Nandito rin po ang offering assistance with tasks, providing resources, and meeting physical needs. So dito po sa practical help po natin, application in a physical way. Dito po natin makikita kung paano ba na ang katabi mo o kapatid mo ay kaya kanyang pautangin. Sample lang po yun. Minsan, mahirap. Pero dahil narinig mo na ang katotohanan at ikaw ay pinagpapala ng Diyos, in practical help, doon ka maaasahan. Amen. So, sino kayo natin pautang? Amen. Alam ko na ang lahat ay hindi na yan parang bonuses na lang natin yan. Kasi ang Diyos ng mayaman. Number 4, accountability. Accountability. Ayan. Holding each other accountable to God's word and encouraging each other to live in accordance with His will. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Ito po ay napaka-importante para tayo ay mabuhay ng mapayapa. Ito po ay accountable ng bawat isa para andoon na masundan natin ang kanyang plano sa buhay. So ito po ay introduction pa lamang. Kaya naman panay tingin sa oras. Amen. Kaya naman encourage one another. There are 8 how to strengthen one another. Dito po tayo magpo-focus mga kapatid. Meron pong 8 how to strengthen one another. Number 1, being intentional. Ano po ba yung be intentional? Kailangan na maging conscious ka at magkaroon ka ng effort to encourage others. Andoon na tignan mo kung ano yung opportunity para andoon na ma-build them up mo yung kapatid mo. Nandoon yung sadyain mo siya. Be intentional. Kung nanagarod. Dapat may sinseridad. May sinseridad kang gawin para ma-encourage mo ang isang tao. At tignan mo, yung pagkakataon na sa pamagitan ng pang-encourage mo ay mapapalakas siya. Amen. Nag-i-encourage ka, kunwari, nag-i-encourage ka pero mismong sarili mo hindi mo kayang i-encourage. Hindi po pwede yun. Kung intention mo, nalapitan mong kapatid mo to encourage him, andoon na kailangan sarili mo mismo, kaya mo lang i-encourage. Para pag na-encourage mo yon,
yung kapatid mong yun, parehas kayo mapapalakas. And number 2, be genuine. Hindi po plastic, hindi po retoke, hindi po Xerox, hindi po Tupperware, in short. O disposable. Be genuine. Akas iti gold. Ang gold, talaga po kahit i-kondata dyan ti puor, andyan pa rin siya. Maiiba man yung maimumod sa kanya, pero nandiyan pa rin yung originality niya. Encourage should come from the heart and be sincere. Mag-i-encourage ka sa tao na hindi sapilitan o napipilitan. Encourage one another na meron yung heartedly and sincerity. Walang halong pagkukunwari, totoo sa sarili, taos puso, at kasama na gagawin ng may saya sa puso. Amen. Amen. Nakaturog kayo, nakapsat. Alam niyo po, importante po ito. Huwag niyo akong tulugan kasi gigisingin ko kayo. Bahala kayo. Be genuine. Encourage one another nang walang kaplastikan. Kunwari, si Sister Annalyn, ti sama tiloob na talaga nga sasabihin niya, sige sabihin mo lang kabsat, sabihin mo lang. Nandiyan ka din, Pastor Chris, Pastor Freddy, para sabihan siya ng may heartedly sincerity and love para pagsabihan si Sister Annalyn. Amen. Diyan po makikita na love one another. Nandiyan yung encouragement na sa isang salita lang ay nandoon na target ti puso ay oo nga. Amen? Number 3, be specific. Ano po ba yung number 1 ulit? Be intentional. Number 2, number 3, be specific. Offer specific words of encouragement that address the individual situation. Ayan, be specific, hindi po siya general. Pag nag-encourage ka, be specific. Sabihan mo siya ng direct sa situation niya. If ano ang dapat mong maipapayo sa ikabubuti sa kanya. Para mapalakas siya, di lang spiritually, kundi physically and emotionally. Like, sabihin mo sa kanya, kaya mo yan. Enter the Word of God. Sabay sabihin mo, tignan mo doon sa salita ng Diyos. Sa Hebrews 13 verse 5. Di ba ano bang sabi doon, kabsat? Oh, I will never leave you nor forsake you. Sa isang salita pa lang ng Diyos, mapapalakas yung kapatid mo. Kasi yun ang kailangan niya. Tanungin mo siya, ano bang problema mo, kapatid? Ano bang problema mo? Sabihin mo. At kung ano ang maitutulong ng Diyos, at kung ano ang maitutulong ko, gagawin ko. Be specific. Through encouragement, upon his situation, nandoon na makakatulong ka sa kanya. Number 4, be timely. Ayan. Be timely. Offer encouragement when it is most needed and appropriate. Pagkakataon, nakausapin at lapitan yung oras na kailangan niya. Meron yung time na lakas na lang ulan, mag-isa niya sa bahay. Ayan, kaya mo ba nalapitan siya at puntahan sa bahay niya to encourage him? Kaya mo ba na pumunta ka doon? Ibigay mo yung sakripisyo para pumunta ka lang doon at pagsabihin siya. Yan po ang makikita, love one another. At nandiyan makikita na ibinibigay mo ang lakas para sa kanya upang siya ay tumayong muli. Time para masabihan mo siya, ipaikilala ang mga promises ni Lord. Sino po ang nakakaalam na ng maraming verses ngayon? Sabihin nga po ng amen. Alam? Parang basitsa. Sino na po ang nakaka-memorize ng kahit sabihin ko na lang minimum ng 3? Ayan, 3 memory verse. Ay, pumitig sa kapatid. Amen!
Alam niyo po ba, challenge talaga lagi yan sa Kristiyano ang mag-memorize ng memory verse. Bakit? Kasi pag time ng kailangan ng kapatid mo, anyang iti ba i-encourage mo kanya na? Marites. No? Yan, yung time magpagkakataon para ilabas mo yung memory verse na alam mo. Maalay mo kung yung ang problema niya is financial, parang kay Mama Mili. Oh, anong sasabihin mo? Anong sasabihin mong bersikulo about financial? Ano? Matthew 6:33. Tama po ba? Diyan makikita yung oras para sa konting oras na pag-encourage mo sa kanya, mararamdaman niya na hindi siya nag-iisa. Mararamdaman niya na sa konting oras mo na sakripisyo mo sa kanya, andoon na mararamdaman niya that the Holy Spirit convict his heart. Na nandoon, na sa pamagitan mo makikita niya ang wangis ng Diyos. Because of the encouragement, andoon na tatayo siya at sasabihin niya, okay, tatayo ako because God is always there beside me. Amen. Tayong lahat ay patuloy na lalapit sa Kanya. Every second is every minute, every hour, ang Diyos, timeless. Kahit anong oras yan, kahit oray no, parbangon tayo, itiya po, walang pinipili yan. Pag kailangan mo siya, nandyan siya. Kung tayo mga tao, kinailangan ka ng kapatid mo, kaya mo ba pumunta kahit parbangon? Kaya mo ba siyang puntahan to encourage? Yes or no? Yes. Uri agrorog ka, mabali mo lang tanga ikupit ng hiwat mo, at tumakder ka? Mapangka diyan? Kaya ang kabsa. Awanan, siyempre naputo, lagi mas turong mo, gururog ka, bigla ka. Ibig kong sabihin, kapatid, walang pinipili ang oras ng pangangailangan. Kung time na kinakailangan ng kapatid mo, oras mo, gawin mo kapatid, dahil dyan nasusukat kung gaano na ang Diyos mahal mo. The more na binibigyan mo ng importansya ang kapatid mo, the more na mamahalin ka ng todong-todong sobrang pagpapala at pagmamahal ang Diyos sa'yo. Kaya naman, be timely, sabi ng Diyos. I-offer po natin ang ating oras sa oras ng pangangailangan ng lahat. And number 5, be a good listener. Ito po, minsan, meron po yung mga tao na mas gusto nilang nagbabasa. Meron po yung tao na gustong nakikinig lang. Pero kasi kung ang pinag-uusapan po natin ay to encourage one another, to strengthen one another, be a good listener. Pwede naman siguro i-open niya through chat. Kabsat, ang dami kong problema. Wala akong mapagsasabihan kundi ikaw lang. Anong gagawin ko? Hindi ko na alam. Walang nagmamahal sa akin. Amen. Pwedeng through chat, through text. Pwede po tayong maging good listener sa Kanya. Sige, sabihin mo lang. Pay attention to what others are saying and respond with empathy and understanding. Dito po lalabas yung attention po natin sa kanila, how to respond them. Hindi po pwedeng uunahan mo na nagsasalita ka na hindi mo pa alam yung sitwasyon, hindi mo maiintindihan. So kailangan maging good listener ka, kagaya ng mga estudyante. Amen, hindi niya alam yung magiging solusyon kung hindi siya makikinig. Amen, hindi niya alam ang answer kung hindi siya makikinig kung ano yung gagawin niyang solusyon. Ayun. Sa pagkakataong ito, kailangan maging good listener po tayo. Handa kang makinig sa taong gustong ilabas ang lahat-lahat sa kanyang nararamdaman.
Handa kang makiramay kung ano ang sitwasyon niya ngayon. Mayroong kaunawaan sa iyo kung ano ang gustong iparating sa nararamdaman niya. Amen? As a good listener, doon niya mararamdaman na sa panahon ng problema, kahirapan at sitwasyon na wala siyang makausap, nararamdaman niya na may isang nagmamahal. Amen. At oras para pakinggan siya, at as a Christian or believers of God, be a good listener to one another in times of need. Kagaya ni Sister Louie, ayan, kamusta na? Sasabihin mo pa lang ng kamusta yan, makikita mo na lalabas na ang luha. Bakit? Marami siyang sasabihin. At sa pangumusta mo, andoon mako-comfort at feeling niya hindi siya nag-iisa. Napaka-importante sa atin bilang isang Kristiyano ang kamustahin ang bawat isa. Hindi lang sa linggo, araw ng linggo, magkikita kayo, kakamustahin mo na siya. Meron po tayong cellphone, meron po tayong mga access para kamustahin ang bawat isa. At doon na, minsan kasi may mga kapatid po tayo na hindi po natin alam, dumadaan siya sa pagsubok. And time na ikaw ay nangamusta, doon na rin niya sasabihin. And you are become a good listener sa kanya. So mga bagay na yan, kailangan po tayong maging aware sapagkat tayo po ay tinuturuan ng Diyos para sa mga bagay-bagay na hindi po kayang gawin ng iba. And number 6, be a good example. Alam niyo po bang napakahirap po nito? Kasi kung sinabi mong be a good example, sa pagmamahal mo pa lang sa kinaiinisan mo, ay mahirap mo nang maging example ka sa kanila. Amen. Love your enemy as you love yourself. Paano ka magiging simbolo, magiging example o halimbawa sa salitang iyon ng Diyos? Love your enemy as you love yourself. Ang Diyos naging halimbawa po sa bawat isa. Kung gaano na lahat ng hirap nandito siya sa mundo, ay naging halimbawa pa rin siya sa lahat. Yung word na yun, yung salita yun ay mahirap pong gawin. Amen. Kasi pag nakikita mo, lalo na pag nasaktan ka talaga, and then sabi ng salita ng Diyos, love yourself as your love your enemies as you love yourself. Paano ako magiging halimbawa? Kung lalapor, matik, wag gamit yung puso mo, makikita isuna. Kasano ngayon, balik na nga halimbawa, tata, nagligawat apo. Kasano ngayon? But, if the Holy Spirit of God is in you, kaya mong gawin as a good example to others. Live a life that is an example of faith, hope, and love. Saan po yun makikita? Yes, makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Doon po ine-emphasize the importance of love within the Christian life. Kaya hindi ka magiging good model, hindi ka magiging role model, hindi ka magiging good example kung hindi mo kayang gawin ang 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Amen. Hindi mo kaya yan kasi nandiyan si pride chicken. Knowing pride mo ni chicken, kinan mo ni chicken, natunaw di stomach, intact game, nagpalinod nga love. Amen. No pride mo lang pride mo lang, kapag mo lang i-scroll dito kung malamarmans, no when nagtitikin ni Mang Insyong, hinahayaan mo lang siya na pabango, you are not a good model anymore. Pag hindi mo magagawa yan, na i-surrender, hindi natin magagawa ang 1 Corinthians 13:13 at hindi po tayo magiging good example sa lahat to encourage them. You can encourage man's needed if you are a good example to them. Amen. May encourage mo sila. Paano mo may encourage kung
nag-i-encourage ka sa kanya, na ganito pakawanan ni kabsat mo. Mahalin mo siya. Ganito, ganyan. Tapos sa likod-likod, pag-chismisan na kagayam, o ang mungay ni kasi ko story. Wala, pati na pa yung pakawan. So, asan doon ang good example? Kailangan po na pag ikaw ay nag-encourage sa isang tao o isang mananampalataya, suriin mo muna ang iyong sarili. At ang liwanag ni Kristo ay lumiliwanag sa iyo, higit sa makita nila ang reflection ng Diyos sa iyo. If you have these three important words that living in your life, the faith, love, faith, hope, and life. Love. If you say good example, kagaya po ng isang parent and the son and daughter. Kung kaya mong i-encourage ang anak mo para galingin niya sa kanyang pag-aaral, ayan. Kayang-kaya mong ihalimbawa sa iba, which is because you are a parent, kaya mong i-apply sa iba how to encourage them well. Amen. Kung ikaw naman ay estudyante, sample lang po, kaya mong maging magandang halimbawa sa lahat, paano? How? Kung ikaw ay estudyante, sa pamamagitan ng iyong gawa, how you apply the Word of God into your life, turning to the physical ways, and how you handle it with peace of mind. God reflects into your life more challenges in your studying, but still, andoon na nakikita ng lahat na you can do it by the grace of God. And now, ito lang po yung, hindi lang ito na mga kaparaanan para ikaw ay maging good example sa lahat. Ito rin po ang the source of blessing sa kanila. Kasi sa pamamagitan ng ikaw ay naging magandang sample sa buhay mo, may encourage sila na tumayo at sasabihin din, kaya ko. Kung kaya ni Pastor Chris, kahit hindi naalala ang birthday, tatayo pa rin yan. Ganun ka din. Kung gaano na malakas ang loob, amen? Ni Pastor Freddy, kahit 10 araw yan, hindi kakain, kaya mo din. Masasabi ko, sila po ang good example. Kasi sila po ang father of faith po natin. Amen. Sila po ang father of faith para andoon na sundan ang yapak. Dahil sa mga yapak na yan, yapak ng Diyos ang ating nasusundan. Amen. Hallelujah. And number 7, be prayerful. Be prayerful. Pray for those you are seeking to encourage. Asking God to give you the right words and to work in their lives. Dito naman po, makikita po natin, itong way na to encourage others, be prayerful, kung naitiya po. Because we are a prayerful. Holy Spirit, guide us. Iga-guide tayo ng Diyos kung ano yung mga taong nangangailangan ng panalangin. Isa sa mga bala po natin para ma-encourage po natin ang iba ay andoon na hanapin natin yung oras para andoon na maging babad tayo sa pag-pray. Babad po tayo sa pag-pray. It is very important sa isang believers ang babad sa pananalangin. Sa pamamagitan po nito, may encourage mo ang iyong kapatid. Bakit? Kasi punong-puno ka punong-puno ka. Hindi lang salita ng Diyos, kundi babad na babad ka sa panalangin at nandoon na ang Diyos na ngungusap sa iyo. You can express in your encouragement through prayer. Sabi ni ganito, sis, ikararag mo man ni kastoy. Ikararag nakman. Kailangan tikararag mo kabsat. Kasi ganito, ganyan-ganyan. Through prayer,
andoon na may encourage siya, nandoon na adangay nga adadi comfort ken kuana. Kasi andoon na kahit sa isang prayer mo lamang malakas ang dating para sa kanya. Mahalaga na yon para sa kanya, para may pakita na talagang nandyan ka pa rin lagi. And that point, ask God to give the right words and God works in their lives. At pagkatapos po nun, andoon nahingin mo sa Diyos kung ano yung mga tamang salita to encourage them. Through prayer, Holy Spirit move and release comfort to that man or any emotional, spiritual needed. Through us, through me, or through you, Kabsat, God uses para may daan sa kanila ang mga word, para may encourage po natin sila. So, ano po ang dapat po natin gawin? Be prayerful. Kailangan nga manangkarkararag tayo kakabsat, haan lang nga bagong mga thank you Lord, bless this food, amen. Thank you Lord for this day, amen. But ang gusto ng Diyos, kailangan po nating matutunan na maging babad, hindi lang babad sa kanyang salita, kundi magbababad tayo sa panalangin. Kasi dyan po tayo nakikiconnect sa Diyos. Yan po ang connection natin. Kasi kung hindi ka marunong mag-pray, hindi ka marunong magsalita, hindi mo alam yung mga verses ng Diyos, paano ka makikiconnect sa Diyos? Kung ang globe ay smart, merong Go plus 99. Dapat meron ka ding prayer plus 99. Ibig pong sabihin, kailangan naka-unli po yan. Hindi po pwedeng ma-empty. Pag na-empty yan, lost connection ka na, hindi ka na makapag-send, puro sending field. So, lahat ng mga kahilingan mo, hindi na ibibigay, lalo na kaya kung hiniling mo din yung kahilingan ng kapatid mo, hindi ma-grant kasi mismo ikaw, hindi rin empty ka. Send field ka. So, how you encourage them? Amen? So, be prayerful. And number 8, be patient. Ayan, be patient. Encourage is an ongoing process and it may take time for others to respond. Be patient. Meron po yung mga sitwasyon na pagkakataon na ikaw ay nag-encourage sa isang tao and then wala siyang response. Meron yung ang dami mo nang sinabi, alam mo kapsan, kastoy, ngam ko na nalaon. Parang wala. Meron na bang ganun? Na-try nyo na po ba yung ganun? Na walang response? Alam niyo po ba, part po yan. How you encourage others. Kasi hindi po lahat, magre-respond agad-agad yan. May mga tamang oras at tamang pagkakataon. Kailangan dapat mahaba-haba ang words sa'yo ng pagtsatsaga. Pag-aantay sa lahat ng bagay na may tamang oras, tamang panahon, at kasagutan ng lahat. Kasi, ikaw nga, ginagamit ka ng Diyos to encourage others, pero dapat nandoon sa'yo yung pagtsatsaga. Yung answer o reply ng tao. After na ma-encourage mo ang isang tao, huwag madaliin. Amen. Be patient. Wait, iti-reply na. Di pwedeng agad-agad ngayon na. Lahat ng sitwasyon at bagay ay nasa tamang proseso po. God use you to encourage others in His right time to answer everything. Ang part po natin is to encourage. Kailangan na maging matyaga po tayo. What God do that situation. Kasi meron din po yung nag-encourage tayo na hindi po natin alam kung kailan po ang kasagutan. Pero, nandoon yung tiwala natin sa Diyos. Na kung gaano natapos mo yung part mo to encourage your sister, the part of God, nandyan na din. Kaya kailangan mong antayin. Sa pagtsatsaga ng lahat ng bagay, mag-antay at maghintay. Alam niyo po ba, ang lahat ng ito, mga bagay na ito, itong 8 ito, na mga bagay to encourage, to strengthen sa ating mga kapatid, meron din pong naibibigay na benefits.
like SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Amen. Nagtataka kayo siguro bakit napunta sa SSS si PhilHealth at Pag-ibig at si Bonoses. Kasi narito din po in spiritual realm, spiritual growth, unity and fellowship, overcoming challenges, witness to the world. Amen. Ito naman po ang beneficiary kano? Beneficiaries. Ayan. Para kailangan po natin gawin ang lahat ng mga bagay na yon. Kasi dito po natin ma-achieve ang spiritual growth. Dito po tayo lalaki spiritually. Dito po magmamature. Ito po ang church natin. Magmamature ang bawat isa. Ito po ang benefits po nito. Kaya, ang lahat ng mga bagay niyon ay kailangan po natin gawin para din lang po sa atin spiritually. Amen. Unity and fellowship. Dahil na-overcome ng kapatid mo ang lahat-lahat ng problema sa buhay niya, magkakaroon ngayon ng pagkakaisa at bandingan. When believers encourage one another, is strengthen the bonds of fellowship and unity within the church. So, dahil ito po ay taon ng victory. Ito na po, parating na po yung long table ng Pure Heart Worldwide Ministry. Walang palakpak? Isisipin yung matapos kami kilitsong. So, nga kayo kasi totoo po yun. Dahil this is the year of victory, ayan, mapapalitan po ang design po yan. Design po ni Lord ang ilalagay dyan. Because this is the year of victory, unity and fellowship, bonding of Pure Heart Worldwide Ministry is already, nakaready, kakabsat. So, kung isagana mo, itigaon mo. Kasi ako nakasaganan purple. So, urayat dayta nga aldaw, tatalo kami nga suot ti purple. Kasta iti unity ang makaskunada. Unity of colors and fellowship with food. Ganyan po. Kamahal ng Diyos ang bawat isa. Tinuturuan po tayong gawin ang mga bagay na awalong iyon para makuha po natin ang benepisyo ng Diyos sa bawat isa. Kung gaano si SSS ay monthly na nagbibigay sa'yo, ganyan din ang Diyos, hindi lang monthly, daily. Amen? Kaya unity and fellowship andoon na mapapalakas ang ating bonding. Mamaya maglalabas ng cake si Pastor Brady at sasabihin, Happy birthday, Pastor Chris. Amen? Unity! Fellowship! Amen! Hindi lang po spiritual kasi mamaya, akala mo naman Pastor Chris, huwag kang magtuldok o period o kama. Hindi mo lang din alam. Bakit kung hindi sinabi ng kapamilya? Abay, alam din naman ng kapuso kung paano ang pagkakaisa ay meron pa ring handa. Amen! 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 Hallelujah! Unity and fellowship. When the believers encourage one another, makikita mo, ngiti pa lang yan. Lalabas na yan. Anong ilalabas? Siyempre, regalo yan kay Pastor Grace. Of course! Amen! Hallelujah! Kaya naman, ang benefits po to strengthen one another. Panghawakan mo na ngayon. Dahil nandito na po tayo sa conclusion. Kung gaano na ang lahat ng yan na-achieve mo, yung 8 iyan, nandito na po tayo sa mga benefits ng Diyos. Benefits ng Diyos na walang tulo. Diretso lang yan. Walang angganan. Kunana, walang angganan, di ba? Walang hangganan. Room stealing talaga. So, eto po, unity and fellowship. Ito po ang napaka-importante na ibibigay ng Diyos. Kasi pag meron po tayo nito, akala nyo, kung nagkaisa ang mga anak ng Diyos, etong church na to, kung dito lang sa stage naka-tiles, mamaya niyan, hanggang sa dulo noon, naka-tiles na. Amen! Amen! Nagpuntas katawan ni Pastor Bridget ko!
naka-tiles na yan, edi merong, pasibog! Amen! Ganyan po ang anak ng Diyos. Overcoming challenges. Ito po ang benefits ng Diyos. Kung paanong dumaan tayo at ginawa natin andoon na nagpagamit tayo sa Diyos, nandoon yung pagtsatsaga, nandoon yung pag-iyak, nandoon na ginamit mo na yung power mo para magsalita to encourage everyone. Diyan mo din makikita na na-overcome mo ang lahat ng challenges sa buhay mo. Amen! That's the benefits for you and for me. Kasi kung hindi mo kaya, ay, awan na, awan. Hindi ka mag-level up. Hindi mo na-challenge ang sarili mo. Kasi kung nandyan yung challenge, at tatalikod ang data, at hindi mo haharapin, kailan pa ibibigay ang benefits para sa'yo. Encourage helps individuals and the church as a whole to overcome challenges and persevere in faith. Amen. So more stronger and stronger after overcoming challenges. Amen. Kaya naman kung si Pastor, kaya ito talaga ni Pastor Tata, nagpastindi sa kapulong daw, challenge kanyang kabsat, kaya ma. Benefits mo yan. Benefits yan, bakit? In a physical ways, papayat ka pa. Amen? Matatanggal yung mga matatanggal yung bad ways doon sa tiyan mo kasi puro tubig ka lang. Kaya't kung sa uwin ka kabsat. If our pastor, kaya niyang gawin para andoon na ma-overcome niya ang lahat ng challenges sa ating church, lahat ng problema sa church, challenge sa kanya ng Diyos, mag-fasting ka anak ko ng 10 araw. Ginawa niya. Nag-obey siya, nagtsaga siya para madalong natin sa kapulong aldaw, tingmawag 7 aldaw, ngam kunat tiyapo sa kapulong aldaw, anak ko. Kataan niya, tinaramitan na, when be patient. But, after that 10 days, the challenges overcome to our pastor. Amen! Alin ang bunga? Nasaan ang mga bunga? Hindi lang para benepisyo para sa sarili niya, kundi benepisyo para sa lahat. Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos na bukas. Buhay! Buhay! Hindi pa bukas. Amen! Hallelujah! More stronger and stronger after overcoming challenges. Praise God! Tunay nga po na talagang Espiritu ng Diyos ay nangungusap po nung habang ito ay ginagawa ko because God, oh Lord, Kako, you are so good to us. Why? Because you realize kung ano yung mga responsibilidad, kung ano yung mga dapat natin gawin na hindi pa natin alam ngayon, na meron palang benefits ang lahat ng ating ginagawa. At hindi po ito sayang. Witness to the world. Witness to the world. Wow! Wow! Amen? Kung si Wawawin, ay Wawawin talaga siya. Amen? Ano naman ikaw? Napapaisip kayo? Anong sagot? Bahala kayo na mag-isip. Witness to the world. A church that is known for its love and encouragement can be a powerful witness to the world. Kung gaano nagtitestify ka sa harapan ng mga ibang maraming tao, lalo-lalo sa mga believers, higit na tayo ang witness ng buong mundo kung gaano kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kung gaano ang Diyos kumikilos araw-araw sa lahat ng salinlahi. Pero ang iba hindi po nila nakikita yon. Ang simbahan ay isang witness to encourage sa lahat ng mga taong hindi nakakita nito ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay magiging powerful witness ka kung ano, na-overcome mo ang lahat-lahat. Na sa paglabas mo sa simbahang ito, ikaw naging good example, andoon
ay na kaya mong tanggapin ang benefits na yan. And the last one is joy and fulfillment. Ayan. So, nandito na po tayo sa joy and fulfillment. So, after po niyan at naibigay ng Diyos daily spiritual growth, unity and fellowship, overcoming challenges, witness to the world, and the last is joy and fulfillment. When believers encourage one another, kahabsat, they experience joy and fulfillment in their own lives as well. Amen. Ito po ang pinakamasaya sa lahat, na after how many years na yung 8 yan ay talagang ginawa mo ang lahat, talagang ginawa mo yung the best mo. Ito naman yung oras at araw ng pag-aani mo para ma-feel mo ang kasiyahang nagmumula sa Diyos. Itong sermon na ito, mga kapatid, ang masasabi ko lang po ay isang panawagan. Amen. Panawagan sa buong Kristiyano at lahat ng nakikinig ngayon sa oras na ito. Ito po ang dapat po nating gawin para sa koneksyon ng bawat isa ay patuloy na mapalakas at patuloy na magpalakasan to encourage one another in every daily lives. Amen. Ito ay isa pong parte sa ating mananampalataya, how we disciple to others, at ito rin po ang susi para ang ating simbahan ay manatiling malusog, manatiling malakas, at na kahit anumang pagsubok sa ating buhay, pagsubok sa ating simbahan, mapabagyo man, mapatsunami man, mapagingginan man, hindi yan matitinag magpakailanman. Encourage one another is the key to become stronger. Amen. 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 Kaya mo ba gawin ito sa kapatid mong katabi mo? Kaya mo ba to encourage? Kaya mo? Paano kung about, itikwa na nga pagmamahal, about love, tapos na broken heart? Kaya mo pa rin ba? Kaya mo yan? Among tiagas na mix and match. Nag-combine ni mix and ni match, nagbalin nga Makto. Jollibee. Amen. Ibig ko pong sabihin, pag broken heart, nandoon yung sadness, nandoon yung loneliness, nandoon yung pag-iyak. Dahil ikaw ay tinuruan ng Diyos how to encourage others. Ilabas mo na ngayon ang the Word of God. The Word of God and prayer equals to encouragement to others. Kagaya lang din po yun ng mix and match, equals to Jollibee. So, eto pong lahat ay tunay na ang Diyos po natin ay nangungusap ngayon sa oras na ito kung bakit napakabilis ng sermon. Bakit? Kasi may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ipagsigawan mo ngayon,